Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclete TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. How do we have a happy and harmonious family? Paano tayo magkakaroon ng masayang pamilya? Kahit tayo bilang Kristiyano, ang kamiyembro ng ating pamilya biologically ay hindi pa mananampalataya. Ang sabi po ni Alva Gardner, fame and fortune does not mean anything if you don't have a happy home. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya pag may mga contests, pag tinanong yung contestant, bakit ka ba sumali dito? Dahil po gusto ko po makatulong sa aking pamilya. Sabi ni Alva Gardner, gaano ka mang kasikat, gaano mang kayaman, walang kwenta ang kasikatan, ang kayamanan, kung wala kang masayang pamilya. Mukhang totoo po yun. May isa tayong kasabihan sa Pilipinas, aanhin pa ang hindi mo, aanhin pa ang palasyo, kung ang nakatira naman ay kwago. Minumuli-muli ko, bakit ikinumpara sa kwago? Gugusin ko pa ang bahay kubo kung ang nakatira doon naman ay mga tao. Napakaganda na dapat po natin lagi naaalala. Sa mga nakasulatan Old and New Testament, may kikita natin na na-emphasize ang maraming katuruan tungkol sa pamilya. Sa ating teksto, makikita natin mayroong mga ingredients doon. Mayroong mga sangkap para magkaroon ng isang masayang pamilya. Una, dapat na ipinapakita ng tekstong ito na may isang napakatibay na pundasyon na dapat doon naka-construct, nakabase ang isang pamilya. Ikinukumpara yung iglesia o simbahan sa isang tahanan. And I also say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Pinakamatibay, pinakamatatag na pundasyon na kung saan itinayo ng Panginoong Kristo, siya po yung pundasyon, siya yung semento, siya yung bato na pinagtayuan po ng iglesia. Ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. At kung paano doon natayo ang isang simbahan, ang isang pamilya din dapat ay nakatungtong doon. Dahil kung may kilala po kayo na mahusay na arkitekto at mahusay na engineer, ang pinakamahusay na arkitekto at pinakamahusay na engineer ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Psalms 127, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Maliban na si Jesus ang magtayo, ang Diyos ang siyang naging pundasyon ng tahanan, gaano mang kahusay, gaano mang kataas sa pinag-aralan ng Ama at Ina, walang silbi yun. Ang sabi na social studies, ang mga tatay daw ang haligi ng tahanan. Yung mga nanay naman ang ilaw. Pero alam niyo ba, kasabihan lang ito? Hindi naman ito facts, hindi ito truth. Dahil kung marami kasing mga tatay, ang tatay ang haligi ng tahanan, marami mga tatay ang marurupok. At kung ang nanay ay ilaw ng tahanan, marami din naman mga nanay ang aandap-andap at karamihan sa kanila ay punti na. Makikita natin na hindi dapat pagkatiwalaan ang tatay. Hindi dapat pagkatiwalaan ang nanay o ang sino man na maging pundasyon ng isang masayang pamilya. Dahil maliwanag sa mga nakasulatan, kapag nagtiwala tayo kay nanay at kay tatay, dapat tayong sungkahin. Ang pwede lang natin pagkatiwalaan ay yung tunay na ilaw na sanlibutan. Ang tunay na bato, haligi ng tahanan, ito ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Dahil lahat tayo, nanay, tatay, mga anak, tito at tita, lahat tayo kulang. Lahat tayo may pangangailangan, hindi tayo self-sufficient. Ang Diyos lang, si Jesus lamang ang ating Panginoon, ang siyang enough
no, sapat. Kapag ang pundasyon natin ay ang Panginoong Jesucristo, makikita natin ang pinaka-main ingredients tatlo. Una, ang main ingredients, pag-ibig. Dahil naging Kristiyano tayo, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen. At dahil ang Panginoong Jesucristo ang siyang pundasyon, lalabas, kusang sisibol ang pag-ibig sa miyembro ng bawat pamilya. Dahil nabasa natin kanina kung paano ang pag-ibig ay pinagkaloob ng Panginoong Jesucristo sa simbahan, gayon din naman na dapat ibigin ng Ama ang kanyang asawa. So Jesus is really, His love is our perfect basis or example na dapat po nating sinusundan. Ang alayan kay tanging mithiin, ihandog ang lahat-lahat sa ating bawat araw, ikaw ang naisip, ibigin. Bakit dapat natin ibigin ang Diyos? Dahil una tayong inibig ng Diyos. Naging Kristiyano tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos at ang pagiging Kristiyano, namumuhay tayo, ang ating investment ay pag-ibig din. Pag-ibig una sa Diyos ang dapat makita sa tahanan. Deuteronomy 6:6-9. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali ninyo sa inyong loob. Isulat sa mga haba ng pintuan ng inyong bahay at ng mga tahanan. Pangangaral sa mga nanay at tatay. Responsibilidad ng mga magulang na sundin ang utos ng Diyos na ibinigay ng Diyos kay Moses, sinusunod ng mga Israelita, at tayo bilang mga binhi ni Abraham, dapat din ay sumusunod tayo sa utos na yan. Ang pag-ibig natin sa Diyos, ang isang ebidensya, ang Diyos ang ating pinag-uusapan, ang Diyos ang ating itinuturo. Kailan? Kapag bumabangon, bago matulog, saan? Kapag ikaw ay kumakain, kapag ikaw ay nasa comfort room, ibig po sabihin, walang tigil, regularly, itinuturo natin bilang mga magulang ang salita ng Diyos sa ating mga anak. Kaya maliwanag si Haring Solomon, Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Amen? Good parenting. Maging mabubuti tayong mga parents bilang pagmamahal natin sa Diyos. At ang sabi, ang good parenting, ang ebidensya niyan ay good children. Good parenting results to good children. Kaya nga ang sabi ni John MacArthur, children are testimony to parenting. They are the products of your parenting. Mabuti kang magulang, mabuti kang nanay at tatay, tingnan ko ang anak mo. Wooden bound. May isa pong lolo na, nung matanda na siya, nakatira siya sa kanyang anak at sa asawa ng kanyang anak. Saka may isa pong 4-year-old na anak yun. At dahil matanda na yung tatay, kapag kumakain sila, ang daming kalat. Siyempre, alam niyo na matatanda, nanginginig, maraming mga pagkukulang. Laging pinapagalitan ng anak, ano ka ba naman tatay? Ano ba ginagawa mo na yan? Tapos, lagi nila pinagtataluhan mag-asawa. Mag-isa pang kainan at mag-isa kanilang loob ng kanilang kwarto, nagtatalo sila. Kaya ginawa nila yung ama nung anak ng wooden bowl. No? Ano ba yung bowl? Mangkok. No, mangkok. Ginawa nila wooden bowl. Tapos hindi nila sinasabay sa habang kainan. Kaya kumakain sila na maayos. Tapos yung take nila, kahit mag-isa na doon, magulo man, hindi na nakakagulo. Isang araw, to make the story short, ang anak na 4-year-old nasa kwarto. Kumuha din siya ng tabla at tinanong ng tatay, ano ba ang gagawin mo anak dyan sa tabla na yan? Kasi mahal ko po kayo ng tatay at nanay, gagawa ko po kayo ng wooden bowl. Kung anong ginagawa ng matanda,
sinusundan ng bata. Akala ng bata tama yung pagtatrato ng anak doon sa kanyang matandang magulang. Kaya yun din ang gagayahin niya. Parents, let us be a good example to our children. Ingredient na pag-ibig natin sa Diyos. Ang ikalawa, ang dekorasyon po ng bahay natin dapat ay nagpapakita ng pag-ibig natin sa Diyos. Ano sabi? Ilagay ninyo sa hamba ng inyong pintuan. Ilagay ninyo sa hamba o sa dingding ng inyong tahanan. Ang alin? Ang litrato nyo, ang diploma nyo, hindi. Ilalagay po natin ang salita ng Diyos doon. Ibig sabihin niyan, hindi man tayo nagtuturo, ang mga dekorasyon natin pwedeng magturo na ang Diyos, ang Panginoon Kristo ang kailangan upang magkaroon ng magandang tahanan. Ruth Graham, ang sabi niya, if our children have a background of a godly, happy home, and this unshakable faith that the Bible is indeed the Word of God, they will have a foundation that the forces of hell cannot shake. Amen? Mga magulang, nanay at tatay, hindi ang kaibigan, hindi ang Facebook, hindi ang social media or Netflix ang pinakadapat malaking impluensya sa ating mga anak. We must be the greatest influence to our children. Amen? Mga ama, manguna po tayo sa pananalangin sa bahay. Mga nanay, tulungan natin ang ating asawa o inyong asawa para magkaroon kayo ng mga personal devotions. Magbasa kayo ng Biblia. Hindi si Joshua nga mismo ang nagsabi nang ang mga Israelita ay napunta sa Shechem at iniharap ni Joshua ang pamilya, mga Hudyo sa harapan ng Diyos dahil nagkalat sa Canaanites ang mga idols. No, sa kanyang paghilikay sa mga pamilya, nagtila ba ang pinaka-conclusion ni Josue? At kung ayaw ninyo maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino inyong paglilingkuran, ang mga Diyos sa pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o Diyos ng mga Amoreo sa sinasamba dito sa lupa yung inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Jesus kami maglilingkod. Amen. Amen. Pag-ibig, dahil may pag-ibig ang ama, may pag-ibig ang anak na nanggaling sa Diyos, ito din ang hihimok sa asawang babae na mag-submit sa kanyang asawang lalaki at gayon din ang mga anak sa nanay at sa tatay. Kapag mayroong pag-ibig, ang sabi dito, oo, may pagkukulang, pero handa ang pagtulong ng bawat miyembro sa pamilya. Oo, may kasalanan, may pagkakamali, handang magpatawad sino man ang nasa pamilya. Mayroong mga sakit, may tagumpay, mayroong lungkot. Ang sabi ng Romans 12:15, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Let us establish a family counseling or mag-uusap ang bawat miyembro ng pamilya para mapag-usapan natin kung mayroong tagumpay na dapat tayo makisama at mayroong kalungkutan at problema na dapat tulong-tulong tayo na solusyonan yan. Love, submission, and good works. Ang sabi ko may pag-ibig at mayroon din naman pakikipagpailalim sa mga authority. Dapat mayroon din productivity sa pamilya or pagkampan sa mga tungkulin. When love is present, good works will be the style, humility sa parent, and productivity is multiplied. Sa mga anak, huwag po natin lilimutin na isa sa 10 utos ng Diyos, honor your parents. Sa kautusan na yan, iyan lang sa 10 utos ang may pangako. Kapag masunurin ang mga anak, hahaba ang buhay ninyo. Kaya mali ang kasabihan, masamang dabo ito, matagal ang buhay nito. Mali po yun. Sa Biblia po, mabait ang tao ito, masunurin, mahaba ang buhay nito. Ang gantimpala ay mahabang buhay.
Pag sinabi mahabang buhay sa banal na kasulatan, hindi mahabang buhay na problema, kundi mahabang buhay na pinagpala. Kung ano ang itinanim natin, iyon ang ating aanihin. Paano nyo ba ino-honor ang inyong mga magulang, mga kabataan, o mga bata? May nakita siya lumilipad, sabi ng tatay, anak, ano ba yan lumilipad? Sabi noong anak na 25 years old, uwak po yan kita. Anak, ano ba yung lumilipad? Sabi ng anak, ay ama, uwak po iyan. Ano ba yung lumilipad? Sabi nung lolo na yung tatay ng mga uwak! Ako, uwak! Ano ka ba naman itay? Hindi mo ba, bigay ka ba? O hindi mo na uunawaan ang sinasabi ko? Ang sabi noong tatay na, nakatatlo pa lang naman akong tanong. Alam mo ba nung bata ka, 175 times mo akong tinatanong. 175 times din kita sinasagot. Maaaring matatanda na si nanay at si tatay, pero ang pagpaparangal sa kanila, huwag ninyong kakalimutan. Honor your parents. Paano? Alalahanin mo kung paano kayo nalagaan ng nanay at tatay mo ng bata ka. Igalang mo ang iyong nanay at tatay, huwag mo silang pagdadamutan. Huwag kayong madadamot sa inyong mga magulang. The secret of a happy home is that members of the family learn to give and receive love. Ang sabi ni Benny Green. Share Jesus. Subscribe, share, Paraclet TV. Go, go, go.